Sa video na to, pag-aaralan natin kung paano magpalayas ang demonyo. So kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, yung demonyo na iniisip mo, hindi ito yung nasa movie or nasa TV na nakikita natin na kumakain ng laman ng mga tao na parang halimaw. Kapatid, hindi. So kasi baka sabihin mo, wala naman demonyo sa bahay namin. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, pag-aaralan din natin dito kung ano yung mga ginagawa ng demonyo na baka nasa buhay mo nakakakilos siya. So ngayon, titingnan din natin para malaman ninyo kung paano palayasin demonyo. Welcome nga pala sa channel na to. This is Jay Walker once again. Mga kapatid, salamat sa support ninyo mula noon. So talagang nabibless ako every time na may mga tao nagpi-feedback na talagang nababago yung buhay nila, mas nakikilala nila ang Panginoon. So gusto ko sabihin sa inyo na itong channel na to is dedicated para sa Panginoon lamang, para i-share yung gospel to glorify God. So kung bago po kayo dito, please consider subscribing and please like din po ninyo itong video na to para mas ma-distribute siya ni YouTube. So by the way, gusto ko po sabihin sa inyo napakahalagang topic na to, sa totoo lang po kasi ako personally dati nung hindi pa ako born again, takot ako sa mga masasamang espiritu. Actually meron akong experience diyan sa mga anino, so nagkalagnat ako, nakakita ako ng kung ano-ano, pero ibang topic yun. Gusto ko i-share sa inyo paano palalayasin yung demonyo. So yun, nabanggit ko nga sa intro, baka sabihin mo kasi wala naman demonyo sa bahay ninyo, pero kapatid gusto ko sabihin sa inyo, yung demonyo is kumikilos siya sa buhay ng tao. So iisa-isahin ko kung ano yung mga gawa ng demonyo para check mo, mamaya may demonyo na pala kung kumikilos sa buhay mo, sa bahay nyo, sa pamilya mo, okay, sa relasyon mo sa Panginoon, okay, para maunawaan mo talaga na may demonyo pala at kailangan mo itong palayasin. So ngayon, ano ba yung mga tanda na kumikilos yung demonyo sa buhay mo? Unang tanda na yung demonyo is pwedeng kumilos sa buhay mo. Okay, kung babasahin mo John 10:10, sinabi ni Jesus ganito na parito ang magnanakaw. Okay, tinutukoy niya dito yung demonyo si Satanas. Sabi na parito magnanakaw para pumatay, magnakaw, saka mangwasak. So kapatid, gusto ko sabihin sa inyo every time na ang tao is namamatay nang wala sa tamang panahon, karumal-dumal yung pagkamatay, alam mo yun, so mayroong generational curse, siguro may kakilala kang gano'n na lapitin sa aksidente. Kapatid, gusto ko sabihin sa inyo na ang gusto ng Lord, ang pangako niya is magkaroon tayo ng buhay na ganap na kasiyasiya, punong-puno ng pagpapala. So consider mo yan ang demonyo gusto kanyang patayin. Okay, pagnakawan. Okay, so kapatid, paano nakapagnakaw ang demonyo sa atin? So ito na lang, sample. What if ikaw is masipag ka naman, or pamilya mo, tatay mo, nanay mo masipag naman, okay, maayos naman kayo, pero pag nakakaipon kayo ng pera, okay, ang nangyayari, mayroong nagkakasakit, okay, o kaya biglang may nasusunog na pagnanakawan. So actually marami akong na-encounter na ganyan, sinasabi nila, kung kailan ako nakapag-ipon, kailan ako nagkaroon ng trabaho, ipapagawa sana ng bahay, biglang nagkasakit si Junior. So ngayon, lahat ang inipon na punta sa ospital. So may kadil na. Ito nangyayari to sa mga sinasaniban na experience namin sa church namin, sinasaniban ng demonyo. Ang nangyari daw, nakikipag-deal sila, kontrata to sa construction. Ang nangyari, sa mga last minute pa, nagba-back out pa yung kliyente. So kapatid, alam mo, ini-impluwensya ng demonyo yung mga tao para talagang mapagnakawan sa pananalapi. And ito pa, naparito yung demonyo para mangwasak. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo pag hindi normal yung pag-aaway-away sa pamilya ninyo, mga hiwalayan, okay, ito nangyari to sa pamilya namin, talagang dati, talagang to God be the glory, si Lord is napakabot sa bahay namin, talagang dati lagi kaming may gulo, alam mo yun, parang walang peace. Pag nasa bahay ninyo, kapatid, baka naranasan mo to, pag sa bahay ninyo lagi may away. Tapos pag nasa labas ka, masaya yung ambience. Tapos pag nasa loob ka na, parang lahat ng tao galit. So kapatid, watch out. So may kumikilos dun sa bahay ninyo. Naparito ang demonyo para pumatay, magnakaw, saka mangwasak. Isa pang tanda, kapatid, na ang demonyo is kumikilos sa buhay mo is ito. Okay, yung akayin ng tao sa kasalanan. So kung babasahin mo yung 1 Thessalonians 2:18, saka kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ito marami nito, for sure, makakarelate ka. Yung tipong ayaw mo na maisipin yung kasalanan, pero pilit na pumapasok sa isip yung kasalanan. Tapos marami kang kasalanan na ayaw mo nang gawin. Sinuko mo na sa Diyos, lalo kung Christian ka na, born again ka na, pinag-pray mo na yan dati, pero parang bumabalik-balik pa rin, parang hirap. So kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, okay, ang unang-unang skill ng demonyo, kung meron man siyang ganun, di ba? Talagang unang ginagawa niya is akayin yung tao sa pagkakasala. Kung babalikan natin yung Genesis, di ba? Talagang ginawa ni Satanas, in-influensyan si Eva sa si Adan na sumuway sa Diyos. So kapatid,
pag ikaw yung Christian na lagi mo nadadama, para kang nahahatak ulit sa kasalanan kahit iniyak mo na yan kay Lord, kahit natigilan mo na siya dati, pero parang bumabalik-balik kapatid, no? Kahit Christian ka na, gusto ko sabihin sa'yo, gawa ng demonyo yan. So mamaya papalayasin natin yan, ha. Okay kapatid, ito pa, sanib. Okay, so alam natin, ito yung pinaka-basic na pag sinabing demonyo kumikilos, dapat palayasin, is sumasanib. Kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ito, pag-aaralan natin mamaya kung paano palalayasin yung sumasanib ng demonyo sa ibang tao. Okay, yung kanina, pinag-aralan natin yung demonyo kumikilos sa buhay mo. So ito naman, yung sanib, paano palalayasin demonyo, kapatid, gusto ko muna sabihin sa inyo, yung demonyo sumasanib sa tao. Nasa Bible po yan, okay? Kung babasahin mo yung 1 Samuel 16 verse 14, okay? Saka yung Mateo 28 verse 28, okay? Sa Samuel tayo, ito si Haring Saulis, talagang makikita mo dun, sinaniban siya ng masamang espiritu. So yung kapatid, talagang sumanib kahit hari na, tandaan po niyo, wala sinasanto ang demonyo. So sumasanib siya sa tao. So ito, pag sumanib ang demonyo, alam mo, nagiging violente. Okay, nagiging violent ito, no? So by the way, i-share ko sa inyo paano palayasin demonyo, talaga na-experience ko to. Tapos ito pa, sumasanib siya, di ba? Kung babasahin mo yung Mateo 8 verse 28, yung legion. Actually ito ang mga demonyo, hindi lang isa ang sumasanib, so marami. Pwede silang madami. Actually, pag sinabing legion, okay, legionnaire sa sa Roman Empire. Pag sinabing legion is siya, 6,000. So ayun yun, kapatid, imagine mo 6,000 yung nakasanib sa isang tao. So sumasanib yung demonyo sa tao. And ito kapatid, napakahalagang malaman mo to, Christian ka man or not, lalo na kung Christian ka. So ganito, ang isa sa ginagawa ng demonyo is hadlangan ang plano ng Diyos sa buhay mo. So maalala natin si Daniel, no? Babasahin natin sa Daniel 10 verse 12 to 14. Okay, ito yung si Daniel is nagpipray siya. So si God, okay, nagpadala na siya ng sagot sa pamamagitan ng mga angel din. Pero makikita natin doon na yung demonyo sinahadlangan yung plano ng Diyos sa buhay niya. So kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, bilang ikaw tao, nanonood ka, Christian ka, hindi ka Christian, maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo pinanganak sa mundo para maging talunan, hindi tayo pinanganak para sabihin natin na maghirap. Kapatid, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo, kaso nahahadlangan ng demonyo. Isa sa gusto niyang hadlangan ng demonyo sa buhay mo is makilala mo si Kristo. So kung nakilala mo naman si Kristo, ang gusto ng demonyo is ma-sidetrack ka. Yung magandang calling ng Diyos sa buhay mo, matapos mo to, yung pinakamataas na antas ng pagkakatawag mo, kalooban ng Diyos yan, kaso yung demonyo inahadlangan. So kapatid, ito yung mga tanda ng pagkilos ng demonyo sa buhay natin. So ngayon, nalaman natin kung ano yung mga ginagawa ng demonyo sa buhay ng tao. So ngayon, share ko na kung paano palalayasin yung demonyo. So dito muna tayo sa sinasaniban muna. Diba? Kanina pinag-aaralan natin, talaga yung demonyo sumasanib. For sure, nakakita na kayo dito sa Jessica Soho, sa TV Patrol, siguro sa mga school ninyo. Ako, ito yung share ko sa inyo na pagpapalayas ng demonyo is hindi ko lang to kwento. Talagang on-hand na experience ko siya. Ilang beses ko na itong actually, naging pangkaraniwan na nga to sa akin 2008 hanggang 2011, 2012. So talagang tuloy-tuloy yun. Parang every 2 months, meron nga 1 linggo, parang 5 araw may demonyo sinasaniban, talagang pinapatawag kami. So yung i-share ko sa inyo kapatid, number 1 para palayas yung demonyo, eto. Meron kang authority, tandaan po ninyo, sinabi sa Mark 16, kapatid, ganito, as a Christian, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, yung indwelling ng Holy Spirit, in short, yung kapangyarihan ng Diyos is nananahan sa iyo. So kapatid, gusto ko sabihin sa iyo ito, pag-aari ka ng Diyos, John 1:12, sino sumampalataya sa Kanya is binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So kapatid, meron kang authority. So pag may demonyo, ganito lang, basic lang kapatid, kasi minsan ang daming galaw, nakikita na sa mga albularyo, kung ano-ano mga, ritual. Kapatid, sabi mo lang ganito sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita, lumayas ka sa katawan ng tao na yan. Ganun lang kapatid. Actually, para siyang magic, talagang aalis siya. Ganun siya, na-experience ko. Pero ito naman, may mga instance naman na hindi siya basta-basta umaalis. Okay? Hindi siya basta-basta umaalis din. So, ang gawin mo, ito, kung babasahin mo John 22 to 23, okay? John 22 to 23, mag-release ka muna ng kapatawaran. Ayun yun. So, kasi ganito yan Ang kinakapitan ng demonyo sa ating buhay, okay, is kasalanan. So, pag mayroong mga sinasaniban ng demonyo, ayaw umalis, mag-release ka sa tao na yon. Panginoon, nagre-release ako ng habagat kapatawaran sa tao na to. Namamagitan po ako, patawarin po ninyo yung tao na to. Tapos ayun na. So palayasin mo na, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa katawan ng tao na to. So ayun kapatid, kung hindi pa rin gumagana, mag-worship kayo. Ayun din. So iba-iba. So actually, pag nandun ka naman sa deliverance, yung pagpapalayas ng demonyo na actual, magbababa ang Lord sa iyo ng wisdom, sa totoo lang. So isa yun sa pinaka
masabi kong exciting moment ng buhay ko as a Christian, kaya talagang lumalakas sa faith ko. So ngayon naman kapatid, na pag-aralan natin paano palalayasin in general yung demonyo sa buhay mo. In short kapatid, ganito, paano yung demonyo is hindi siya makakakilo sa buhay mo, di ba? Yung hahadlangan yung plano ng Diyos sa buhay mo, pag nanakawan kayo, bibigyan kayo ng sakit, pag-aaway-awayin yung pamilya mo, yung grupo, yung church nyo kapatid. Eto yan, actually napakarami. Yung nga, pag mag-spiritual warfare ka, pwede mo gamitin yung Mark 16. Palayasin mo, sabi mo sa pangalan ng Jesus, pinapalayas yung mga demonyo na to. Okay, 54:17 ng Isaiah, no weapon forms against me shall prosper, sabi doon. So kapatid, ayun yun. So gumagawa man yung demonyo ng hadlang, pero i-claim mo yun, no weapon forms against you shall prosper. So palayasin mo sila pa nagpe-pray ka. Tapos ito kapatid, napakahalaga nito. Okay, worship. Okay, hindi ko sinabing mag-worship kayo para pambugaw ng demonyo. Kapatid, ang pinaka-essence ng worship is pababain yung presensya ng Diyos sa buhay mo, sa bahay nyo, sa pamilya mo. So kasi kung babasa mo yung 1 Samuel 16 verse 23, ito yung time na pag si Haring Saul sinasaniban siya ng demonyo, si David tumutugtog. So ngayon bumababa yung presensya ng Diyos. Kapatid, ayun yun. Okay, sa pag-worship tayo, okay, magpo-focus sa demonyo, kiklear natin, Pag mag-worship kayo, mag-focus kayo kay Kristo, mag-focus kayo sa Panginoon, sa Holy Spirit. Kasi pag bumaba yung presensya ng Holy Spirit sa lugar, o sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, kapatid, kahit di mo na palayasin yung demonyo, kusang aalis yan. Kasi ando dun yung Panginoon. So ayun yun, kiklear natin worship, makapagpalayas yung demonyo sa buhay mo yan, sa bahay ninyo, lalo yung mga may multo-multo. Kapatid, magpatugtog ka ng worship. Pero ngayon, kiklear natin yung worship song or yung actual nakakanta ka, okay, pagpapatugtog mo ng Christian song, hindi siya pambugaw. Okay, clear natin, hindi siya pambugaw ng demonyo, kundi mag-worship ka kasi ini-invite mo yung Holy Spirit sa buhay mo. And isa sa pinaka-effective kapatid na paraan para ang demonyo is mawala talaga sa buhay mo is mamuhay ka sa kabanalan. Ayun yun. Tandaan po ninyo ang demonyo, ang kinakapitan niya is kasalanan. So gusto ko sabihin sa inyo kasi alam mo, di ba sinasabi ni Jesus lagi sa mga pinapagaling niya, humayo ka na at huwag ka na muling magkasala. Kasi sinasabi niya rin ganito, baka mas malala ang mangyayari sa'yo dyan. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo ito. Sinabi rin ni Jesus na pag yung isang demonyo, espiritu, umalis sa isang tao, maghahanap siya ng titirahan. Pag wala siya nakita, babalik siya sa pinanggalingan niya. Ito matindi. Magsasama pa siya ng 7 na demonyo na mas malakas kaysa sa kanya. So in short, 8 na yung demonyo na babalik sa iyo. So kapatid, ayun yun. Kaya siguro ito sa mga Christian yung mga Christian na dating iniwan mo tong kasalanan na to, na surrender mo na, talagang lumaya ka na. Tapos ngayon bumabalik ulit. Tapos parang mas mahirap siya. Kapatid, magpa-pray ka sa pastor nyo. So yun yun kasalanan, magpakabanalan ka. Gusto ko sabihin sa'yo na empowered ka ni God para mabuhay sa kabanalan kasi nasa yung Holy Spirit. So gusto ko sabihin sa'yo na you are a new creation. Okay, wag mo i-identify sarili mo sa kasalanan. Okay, i-identify mo yung sarili mo sa tapos na ginawa ni Kristo sa krus. So ayun yung kapatid, iba yung namumuhay sa kasalanan sa nagkakasala. Pero iwasan mo yan kasi mamaya, alam mo yun, talagang ma-addict ka ulit sa kasalanan. Sinabi nga sa di ba? Ephesians 4 verse 27, huwag niyong bigyan ng daan ng demonyo. Sinabi nga dun, kung magagalit ka, huwag kang magkakasala. Okay, yung magnanakaw, huwag nang magnakaw. In short, kapatid, huwag ka nang magkakasala pa. Okay, iwasan natin yung mamumuhay sa kasalanan. So ngayon, kung nagkakasala tayo lagi, kapatid, mag-repent ka lang. Kumbaga yung repentance para siyang spiritual na paliligo. So ayun yun, applicable po sa ating to lahat mga kapatid, So mapapalayas mo yung demonyo, okay, sa paano paraan, i-command mo, okay, command mo, palayasin mo. Pangalawa, worship, invite mo yung Holy Spirit sa buhay mo, presensya ng Diyos, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, okay, sa personal mong buhay, dapat puspos ka lagi, so automatic aalis ang demonyo. Okay, clear natin ulit yung pag-worship, hindi yan pambugaw, kundi pag-invite sa presensya ng Diyos, kasi pag yung presensya ng Diyos dumating, automatic, para silang mga dagang nagtatakbuhan. So, pangatlo, kapatid, mamuhay tayo sa kabanalan. Tandaan po ninyo ang isang title ni Satanas sa Biblia is Beelzebub. Ibig sabihin nito is Panginoon ng mga langaw. So, tinan mo, yung mga langaw, saan sila lumalapit? Sa mga mababaho. Okay kapatid, yung kasalanan mabaho yan. So, the more na mas maraming kasalanan, para kung nilalangaw ng mga demonyo. So, ayun kapatid, sana may natutunan ka sa video na to. Share mo to sa mga kakilala mo na tingin mo may pinagdadaanan na ganito. So, actually, timeless na lesson na pagpapalayas ng demonyo. Kasama sa buhay natin to, hindi tayo patay na religion.
Kasi as a Christian, meron kang authority magpalayas ng demonyo. Hindi mo kailangan tawagin kung sino-sino. Kung buo yung pananampalataya mo. Tandaan mo yung espiritu na nasa iyo, sinabi ni Pablo, ito rin yung espiritu, yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo. So kapatid, yung tatak ng salvation, yung banal na Espiritu Santo na bumuhay sa ating katawan, okay, nasa ating buhay. So kapatid, palayasin mo yung demonyo. Okay, gusto ko sabihin sa iyo, anak ka ng Diyos, John 1:12. And sinabi ni David, di ba? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So sinabi niya kasi kasama niya lagi ang Diyos. So yun lang kapatid, sana may natutunan kayo, no? Kung bago, please consider subscribing, and salamat sa lahat ng sumusuporta, no? Dito tinataas lang natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, no? Sama-sama tayo tapusin natin pagkakatawag. So God bless, kita-kita sa sunod na video.